Pinili, isipin na nagkaroon ka ng isang magandang panaginip kung saan ipinakita sa iyo ng Diyos ang isang sulyap sa iyong maluwalhating hinaharap. Pagkatapos ay pumasok ang isang pinagkakatiwalaang kaibigan sa iyong silid, at mayroon kang ganitong rumbling urge na ibahagi ang kapanapanabik na mga bagay na ipinakita sa iyo ng Diyos sa iyong kaibigan. Ang pakiramdam ay parang isang buntis na sabik na maipanganak ang sanggol sa loob niya. Habang isinasalaysay mo ang iyong maluwalhating panaginip, nakakaramdam ka ng mabilis na ginhawa. Bigla mong napansin ang pagbabago sa hitsura at mood ng kaibigan. Bigla mong napagtanto na ibinahagi mo ang dapat mong itago. Gusto mong bawiin ang lahat, ngunit huli na. Ang sandali ay nagmumulto sa iyo, at pinagsisisihan mong ibinahagi ang dapat na iniwang sikreto. Nakikita mo ba kung bakit napakahalaga na malaman kung ano ang hindi mo dapat ibahagi sa sinuman? Tuklasin ng video na ito ang 7 bagay na hindi mo dapat ibunyag sa sinuman. Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe, mangyaring gawin ito upang makatanggap ng higit pang mga nakaka-inspire na video. Pagpalain ka ng Diyos. Pinili, alam mo ba na ang karunungan ay may malaking bahagi sa espiritual na pakikidigma? Alam mo ba na ang mga mananampalataya na lumalakad sa katotohanan ng kanilang tagumpay laban sa dyablo ay puno ng karunungan at panalangin? Naisip mo ba kung bakit maraming prayer warriors ang nabiktima pa rin sa kamay ng dyablo? Naisip mo ba kung bakit maraming mapanalangin pinili ang napuputol pa rin ng dyablo ang kanilang tadhana? Nagdarasal sila ngunit kulang ang kinakailangang karunungan upang mauna sa dyablo. Ang pag-alam na ang ilang mga bagay tungkol sa iyong buhay ay hindi kailanman sinadya upang ibahagi sa sinuman ay karunungan. Makabubuting ilihim ang ilang detalye tungkol sa iyong buhay. Ang paglalantad sa dapat na isang lihim ay isa sa mga paraan ng maraming tao na nagbukas ng pinto sa dyablo upang putulin ang kanilang kapalaran. Naaalala mo ba ang kwento ni Jose, ang anak ni Jacob? Ano ang naging dahilan upang magkaroon ng matinding pagkapuot sa kanya ang kanyang mga kapatid? Si Joseph ay parang bata na inihayag ang mga dakilang plano ng Diyos para sa kanyang buhay. Alam mo ba kung ano ang naging dahilan ng pagkatalo ni Samson? Sinabi niya kay Delilah ang kanyang pagtatalaga at pinagmumulan ng espiritual na kapangyarihan. Ang isang tao na gustong gamitin ng Diyos upang iligtas ang kanyang mga tao ay naging legal na bihag ng mga Filisteo dahil hindi niya kailanman ginawa ang karunungan ng katahimikan. Kapag alam mo kung ano ang sasabihin at kung ano ang dapat mong ilihim, itinatago mo ang dyablo sa dilim at pinoprotektahan ang iyong pagtawag at ministeryo. Tingnan natin ang 7 bagay na hindi mo dapat ibunyag sa sinuman. Numero 1, mga personal na pakikibaka at kahinaan. Alam mo ba na ang iyong mga pakikibaka at kahinaan ay sinadya upang panatilihing lihim? Ang mga ito ay sinadya na makilala mo lamang at ng Diyos na makakatulong sa iyo na malampasan ang mga ito. Nabubuhay tayo sa isang mundo kung saan ang mga tao ay mabilis na manghusga, kung saan marami ang nagpapabaya sa dahilan ng troso sa kanilang mga mata upang alisin ang puwing sa mata ng kanilang kapatid. Ang pagsisiwalat ng iyong mga kahinaan at pakikibaka ay ginagawa kang mahina sa pamumuna at paghatol ng tao. Ang katotohanan na pinili ka ng Diyos upang matupad ang kanyang layunin sa lupa ay naglalagay sa iyo sa unahan ng atensyon ng mga tao. Ipinapalagay nila na dapat kang kumilos, at magkaroon ng mga karanasan ng mga anghel sa langit. Nakakalimutan nila na tao ka rin tulad nila. Inaasahan nila na ikaw ay walang mga kahinaan at pakikibaka. Kapag nabalitaan nila ang tungkol sa iyong mga paghihirap at kahinaan, agad na hinuhusgahan ka ng ilan bilang peke o naghihinuha na napalampas mo ang Diyos. Maaapektuhan ito kung gaano kahusay tinatanggap ng mga tao ang regalo at banal na atas na ibinigay ng Diyos sa kanila. Ito ay natural na mapanghinaan ng loob mula sa paglalagay ng lahat ng iyong pagsisikap sa atas ng Diyos sa iyong mga kamay. Nagpapadala ito ng negatibong enerhiya at inaalis ang positibong enerhiya sa loob mo. Ang pagpuna ay naglimita sa maraming pinili mula sa pagkamit ng kanilang bigay Diyos na mga atas at ginawa ng ilan na makamit ang mas mababa kaysa sa kung ano ang nilayon ng Diyos.
Maraming pinili ang nagbahagi ng kanilang mga kahinaan at pakikibaka sa mga taos pusong mabait na tao na, dahil sa kanilang pagmamahal at awa, ay pinayuhan sila ng wala sa kalooban ng Diyos. Ginawa nilang makita nila ang mga pakikibaka at kahinaan bilang mga batayan upang hindi matupad ang kanilang bigay Diyos na layunin at mga atas. Ang payo ay ginawa sa mga pinili na makita ang kanilang sarili bilang hindi karapat-dapat at mas mababa kaysa sa tinatawag ng Diyos sa kanila. Kinukuha nito ang kanilang atensyon mula sa biyaya ng Diyos na tumutulong sa gawain ng Diyos sa kanilang lakas. Pinili, alam mo ba na ang mga tao ay maaaring mag-isip ng mga kahinaan para sa iyo dahil mayroon silang ilang background na impormasyon tungkol sa iyong buhay? Naaalala mo ba ang nangyari nang pumunta si Jesus sa kanyang bayan? Wala siyang magawang milagro. Siya ay limitado sa pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos na ipinadala sa kanya ng Diyos upang ipakita sa lupa. Ang isa sa kanyang bigay Diyos na layunin ay dumating at wasakin ang mga gawa ng dyablo, ngunit ang mga tao, sa kanilang kawalan ng pananampalataya, ay nilimitahan si Jesus mula sa pagsira sa mga gawa ng dyablo. Bakit naging ganito? Ano ang humantong sa kanilang kawalan ng pananampalataya? Sinasabi ng Biblia sa Marcos 6:2, nang dumating ang Sabath, nagsimula siyang magturo sa sinagoga, at maraming nakarinig sa kanya ay namangha. Saan nakuha ng taong ito ang mga bagay na ito? Sila'y nagtanong, ano itong karunungan na ipinagkaloob sa kanya? At nagalit sila sa kanya. Nilimitahan ng mga tao si Jesus dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya, na paunahing naimpluwensyahan ng kanilang pamilyar sa background ni Jesus. Ipinalagay nila ang mababang background ng Mesyas bilang isang limitasyon at kahinaan. Hindi nila nais na maniwala na ang isang tao na ipinanganak ng isang karpintero ay maaaring piliin ng Diyos bilang Mesyas. Hindi nila nais na maniwala na maaaring biglang gamitin ng Diyos ang batang lalaki na tumulong sa kanila sa kanilang pagkukumpuni ng karpintero para gumawa ng mga makapangyarihang gawa. Ipinapalagay nila na ang background ni Jesus ay isang kahinaan at limitasyon sa paggamit ni Jesus ng Diyos. Si Jesus ay hindi nagbahagi ng anumang kahinaan sa kanila sa kasong ito, ngunit ipinalagay nila para sa Kanya. Gaano pa kaya kung magpasya kang ibahagi ang iyong mga kahinaan at pakikibaka sa mga tao? Ano ang dapat mong gawin sa iyong mga pakikibaka at kahinaan? Una, panatilihin ang mga ito sa iyong sarili. Isipin si Jesus ng akayin ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng dyablo. Hinarap niya ang tukso o pakikibaka sa dyablo ng mag-isa. Salita lamang ng Diyos ang taglay niya bilang kanyang katatagan, kung saan napagtagumpayan niya ang mga pakikibaka at tuksong dinala ng dyablo sa kanya. Pangalawa, ibahagi sa Diyos. Dapat kang magkaroon ng isang relasyon sa iyong gumawa na ginagawa kang mahina at malaya sa paligid niya. May panahon na ang kaluluwa ni Jesus ay nabalot ng kalungkutan hanggang sa kamatayan. Ang kanyang oras upang harapin ang mga gawaing pang-alay ng kaligtasan ay malapit na, at ang kanyang puso ay nalulumbay, tinitingnan ang lahat ng kanyang pagdurusa. Hindi umikot si Jesus na ibahagi ang pakikibaka na ito sa mga tao. Sa halip, pinili niya ang 3 pinakamalapit na disipulo sa kanya at pumunta sa bundok upang manalangin. Nakibahagi siya sa 3 disipulo upang manalangin sila kasama niya. Si Paul ay may tinik sa kanyang laman bilang isang kahinaan. Nang si Pablo ay may tinik sa laman, hindi niya ibinahagi ang kahinaang ito sa lahat. Sa halip, 3 beses niyang hinanap ang Diyos tungkol dito. Hinanap niya ang Diyos na marinig at matanggap ang mga solusyon sa kanyang pinagdadaanan. Kapag ibinahagi mo ang iyong kahinaan at kahinaan sa iba, hindi mo namamalayan na maibabahagi mo ito sa mga demonyo at kadiliman. Hindi naman nila alam lahat, ginagamit nila ang naririnig nila mula sa iyo para labanan ka. Kinailangan ni Delila na ihayag ni Samson ang kanyang kahinaan sa kanya bago niya magawang hampasin at ibagsak ang dakilang Samson. Pangalawa, ang iyong mga plano at pangarap. Pinili, binigyan ka ba ng Diyos ng ilang sulyap tungkol sa iyong kinabukasan at ilang hakbang na dapat mong gawin upang makamit ang iyong maluwalhating kinabukasan? Siguro ipinakita lang sa iyo ng Diyos kung ano ang hitsura ng hinaharap
at nakagawa ka ng ilang mga plano at kung ano ang gagawin upang makamit ang ipinakita sa iyo ng Diyos. Mayroon ka bang mga pangarap at mithiin sa iyong puso? Alam mo ba na hindi mo inaasahang ibahagi ang lahat ng mga bagay na ito sa sinuman? Alam mo ba na ang iyong mga plano at pangarap ay sinadya upang malaman mo at ng Diyos na makakatulong sa iyo na makamit ang mga ito? Marami ang nakaistilong inialay ang kanilang buhay bilang isa sa mga aktibong proyekto sa kamay ng dyablo dahil ibinahagi nila ang kanilang mga plano at pangarap sa mga tao. Alam mo ba na madalas nating ipinapaliwanag ang ating mga plano at pangarap sa mga demonyo kapag ibinabahagi natin ito sa mga tao? Nagtataka ka ba kung paano mo na ipapaliwanag ang iyong sarili sa mga demonyo nang hindi nalalaman? Nagtataka ka ba kung paano mo inilalantad ang impormasyon tungkol sa iyong sarili sa mga demonyong hindi mo man lang nakikita? Hindi na magtaka. Kapag nakipag-ugnayan ka sa mga taong nasa ilalim ng impluwensya ng mga demonyo, nakikipag-ugnayan ka sa mga demonyo nang hindi nalalaman. Naaalala mo ba ang kwento ng baliw ng Gerasene na nahuli sa Mark 5? Sinapian ng lehiyon ng mga demonyo ang binata. Napansin mo ba na ang talakayan ay sa pagitan ni Jesus at ng mga demonyo sa lalaki? Sa pisikal, ang lalaki ang nagsasalita at sumasagot kay Jesus, ngunit kung titingnan natin ang mga tugon, makikita natin na ang mga demonyo ang kinakausap at inuutusan ni Jesus. Sa Marcos 5:9, sinasabi ng Biblia, pagkatapos ay tinanong siya ni Jesus, "Ano ang iyong pangalan?" "Ang pangalan ko ay Legion," sagot niya, "dahil marami kami." At paulit-ulit niyang pinakiusap si Jesus na huwag silang paalisin sa lugar na iyon. Alam ni Jesus ang mga demonyo sa lalaki. Siya ay higit na nalalaman na siya ay nakikipag-ugnayan sa mga demonyo sa lalaki sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa lalaki. Ang lalaki ay maaaring makipag-usap kay Jesus nang ang mga demonyo ay pinalaya sa kanya. Naisip mo ba kung bakit may mga taong nagagalit, nalulungkot, o naliligalig kapag ibinabahagi mo ang iyong magagandang plano sa kanila? Inaasahan mong matutuwa sila sa pag-unlad mo pero sa kabaligtaran, parang nalulungkot sila. Hindi ang mga tao, ang mga demonyong nasa kanila ang tumutugon. Sila ay nasa ilalim lamang ng impluwensya ng demonyo. Kapag ipinaliwanag mo ang iyong mga plano at hinaharap sa mga demonyo, binibigyan mo sila ng kapangyarihan upang putulin ang iyong kapalaran. Sa abot ng Biblia, ang dyablo at mga demonyo ay tinanggalan ng kanilang kapangyarihan. Binigyan ka ng Diyos ng otoridad sa kanila. Ang sabi ng Biblia sa 1 Juan 5:4, sapagkat ang bawat ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. Ito ang tagumpay na dumaig sa sanglibutan, sa makatuwid bagay ang ating pananampalataya. Sino ang dumadaig sa sanglibutan? Ang sumasampalataya lamang na si Jesus ang anak ng Diyos. Kasama sa mundo sa talatang ito ang dyablo at mga demonyo. Hindi nila maaaring salakayin ang mananampalataya ng walang pahintulot, kusa man o hindi. Ito ang dahilan kung bakit inutusan tayo ng Diyos na huwag bigyan ng lugar ang dyablo. Hindi na kailangang bigyan ang dyablo ng puwang sa pag-uusap tulad ng ginawa ni Eva at pinagsisihan, gaano pa nga ba ang pagpapaliwanag sa kanya ng mga bagay-bagay. Nakikipagtulungan ka sa mga demonyo at pinahihintulutan sila sa iyong buhay kapag patuloy mong ipinapaliwanag ang iyong sarili sa mga demonyo sa mga tao. Habang ipinapaliwanag mo ang iyong mga plano at pangarap sa mga taong nasa ilalim ng impluwensya ng mga demonyo, binibigyan mo sila ng direktang impormasyon tungkol sa iyong buhay kung saan maaari nilang salakayin ka. Kahit na hindi direkta ang impormasyon, binigyan mo lang sila ng impormasyong maiisip nila upang magmungkahi kung paano mapupunta ang iyong buhay. Ang dyablo ay hindi nakakaalam ng lahat. Hindi niya matukoy kung ano ang nasa puso mo hanggat hindi mo ito sinasabi ng malakas. Ano ang dapat mong gawin sa iyong mga plano at pangarap? Panatilihin ang mga ito bilang iyong pagtuon at patuloy na gumawa ng mga hakbang patungo sa kanila. Patuloy na magbahagi sa Diyos sa mga panalangin. Patuloy na hilingin sa Diyos ang karunungan at kakayahan upang makamit ang mga ito. Patuloy na mangalap ng tamang impormasyon at edukasyon na kailangan para makamit ang mga ito.
Patuloy na maging malapit sa mga taong nakakamit ng kanilang malalaking plano. Panatilihin ang mga ito bilang mga lihim hanggang sila ay magpakita ng kanilang sarili. Hayaang magsalita ang iyong mga nakamit na plano at pangarap sa tamang panahon. Bilang 3, ang iyong mga espiritual na karanasan at pakikipagtagpo. Ang mga espiritual na pakikipagtagpo at mga karanasan ay paraan ng Diyos para itatag ka sa atas na ibinigay niya sa iyo. Ang mga ito kung minsan ay nagdadala ng pananalig at malakas na kumpirmasyon sa kung ano ang ginagawa o gagawin ng Diyos sa iyong buhay. Minsan ginagamit sila ng Diyos para gabayan at patnubayan ka ng kamangha-mangha, isang may pirma ng Diyos sa paligid nito. Makinig, minamahal, ang mga espiritual na pakikipagtagpo at mga karanasan ay mahigpit na personal, hindi para sa pampublikong talakayan. Ang mga ito ay natatangi at partikular sa iyo. Sila ay mga ari-arian ng Diyos sa iyo. You are meant to guard them jealously. Pag-isipan ito, paano mo tinatrato ang iyong mga mahahalagang ari-arian? Anong ginagawa mo sa kanila? Binabantayan mo sila ng may paninibugho at iniiwasan mong ilagay sa mga pampublikong lugar. Ito ang parehong saloobin na dapat mong taglayin sa mga espiritual na pakikipagtagpo at mga karanasan. Kapag nagsimula kang magbahagi sa iba ng walang ingat, nagsisimula kang mawala ng pagkamangha at kasagrado ng mga bagay na ipinakita sa iyo ng Diyos. Naaalala mo ba ang sinabi ni Apostol Pablo tungkol sa kanyang mga espiritual na karanasan at pakikipagtagpo? Sinasabi ng Biblia sa 2 mga taga-Korinto 12, 3:4, at nakikilala ko ang isang tao kay Kristo na 14 na taon na ang nakaraan ay inagaw hanggang sa 3 langit. Kung ito man ay sa katawan o sa labas ng katawan ay hindi ko alam, ngunit ang Diyos ang nakakaalam. Inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga bagay na hindi maipaliwanag, mga bagay na hindi pinahihintulutang sabihin ng sinuman. Nakita ni Pablo ang mga bagay na inihayag sa kanya habang siya ay nasa 3 langit, napakatakot na ibahagi sa kanyang mga salita. Sinabi niya na ang mga ito ay mga bagay na hindi pinahihintulutang ibahagi ng sinuman. Tignan natin ang isa pang halimbawa mula sa buhay at paglalakbay ni Jesus. Dinala ni Jesus ang 3 sa kanyang mga alagad sa bundok. Sa bundok, nakita ng mga disipulo ang 2 propeta sa lumang tipan na literal na nakikipag-usap kay Jesus. Nakakita rin sila ng iba pang magagandang supernatural na karanasan. Tiyak na nakita ni Jesus ang sigasig ng mga alagad na sabihin ang kanilang nakita. Ginulat niya sila sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila na manatiling pipi tungkol sa espiritual na karanasan at makaharap hanggang sa siya ay ibangon mula sa mga patay. Para sa akin na si Jesus ay nagsasabi, guys, hayaan ang resulta ng mga engkwentro na nakita niyo ang magsalita para sa engkwentro. Ang mga resulta ng mga pagtatagpo na ipinakita ni Pablo sa pamamagitan ng kasaganaan ng mga paghahayag na kanyang napuntahan. Ito ang naging dahilan upang isulat niya ang 2 ng bagong tipan. Ang mga resulta ng mga pakikipagtagpo ni Jesus sa panahon ng kanyang 40 araw ng pag-aayuno at mga panalangin ay ipinakita sa pamamagitan ng kanyang mahimalang gawa. Nagpapasabay yon ng mensahe sa iyo. Hayaang ang resulta ng iyong mga espiritual na karanasan at pakikipagtagpo ang siyang nagpapahayag ng iyong mga karanasan. Hindi pabaya ang Diyos sa mga bagay na ipinapakita niya sa iyo. Kung may ibinunyag siya sa iyo, may dahilan at resulta ng gayong sagradong karanasan. Kapag pinahintulutan mo ang karanasan na humantong sa hinog at magbunga, isang araw ay magtatanong ang mga lalaki tungkol sa iyong sikreto. Panatilihin ang iyong mga pagtatagpo at karanasan sa pagitan mo at ng Diyos. Numero 4, ang iyong personal na paglalaan. Ang bawat napili ay may personal na paglalaan. Maaaring kabilang dito ang mga bagay na hindi mo dapat o dapat gawin palagi. Ang mga ito ay hindi lamang mga tradisyon ng mga tao, kundi mga personal na tagubilin na naugnay sa mga atas na ibinigay sa iyo ng Diyos. Kapag pinabayaan mo ang mga paglalaan na kalakip sa iyong mga takdang aralin, ikaw ay nasa landas na tungo sa panganib sa iyong banal na tadhana. Naaalala mo ba si Samson? Siya ay inilaan sa Diyos sa pamamagitan ng panata ng Nazareo. Bilang isang Nazarite,
siya ay sinadya upang umiwas sa anumang bagay na nagmula sa ubas, iwasan ang pakikipag-ugnayan sa mga bangkay, at hindi kailanman gupitin ang kanyang buhok. Si Samson ay isang makapangyarihang tao, tinutupad ang banal na tadhana na ibinigay sa kanya ng Diyos bilang tagapagligtas sa Israel, hanggang sa sumipa siya laban sa kanyang pagtatalaga. Ginupit niya ang kanyang buhok, na lubos na labag sa kanyang pagtatalaga. Isinapanganib niya ang kanyang banal na tadhana. Makinig, minamahal, gagawin ng dyablo ang lahat upang malaman ang iyong pagtatalaga at pabayaan mo ito. Kung siya ay matagumpay, nalagay niya sa panganib ang iyong banal na tadhana. Gayunpaman, ang dyablo ay hindi alam ng lahat, hindi niya alam ang tiyak na pagtatalaga para sa iyong banal na tawag. Kung alam ng dyablo ang pagtatalaga ng lahat sa earth, bakit kailangan niyang itanim si Delilah sa paligid ni Samson? Ginawa niya ito upang malaman ang pagtatalaga ni Samson at sirain ang kanyang kapalaran. Ang dyablo ay gumagamit ng parehong panlilinlang ngayon, hindi siya nagbago. Nagtanim siya ng mga tao sa paligid mo sa ilalim ng kanyang impluensya upang makuha ang sensitibong impormasyon na kailangan niya upang labanan ang iyong kapalaran. Kapag ibinahagi mo ang iyong malalalim na sikreto sa gayong mga tao, hindi mo direktang ibinabahagi ang mga ito sa dyablo. Ang mga taong ito ay hindi lilitaw bilang ang dyablo na nagkatawang tao, na ginagawa mong likas na iwasan sila. Maaari silang mga miyembro ng iyong pamilya, malalapit na kaibigan, o kasama. Si Delilah ay hindi nagpakita bilang isang dyablo na nagkatawang tao, siya ay nagpakita bilang isa na umibig kay Samson ng buong puso. Ito ang dahilan kung bakit hindi mo dapat ibunyag ang iyong pagtatalaga sa sinuman, kahit gaano kakalapit sa tao. Ano ang dapat mong gawin sa iyong pagtatalaga? Ibigay ang lahat ng iyong pagsisikap upang sumuko sa pagtatalaga na kailangan ng iyong kapalaran. Gamitin ang lakas na ginamit mo sana para ipaliwanag sa ibang tao para gawin ang mga ito. Laging humingi ng biyaya mula sa Diyos upang manatiling banal. Panatilihin ang dyablo sa ganap na kalituhan sa pamamagitan ng hindi pagsisiwalat nito sa sinuman. Tandaan, habang inihahayag mo ito sa isang tao, maaari mong hindi direktang ibunyag ito sa mga demonyo. Dahil dito, hindi mo namamalayan na buksan ang pinto sa dyablo upang salakayin ang iyong bigay Diyos na tadhana. Numero 5, ang iyong sitwasyon sa pananalapi. Pinili ang isang mahalagang bahagi ng iyong buhay na hindi ka dapat matagpuan na nagsisiwalat sa mga tao ay ang iyong sitwasyon sa pananalapi. Ito ay isang sensitibong bahagi ng iyong buhay na dapat nabantayang mabuti. Nagbabala ang Biblia laban sa pag-ibig sa pera at pagyayabang o pagpapakita ng ating kayamanan o materyal na mga ari-arian. Ang Biblia ay nakasimangot din sa mga piniling kumikilos ng pulubi. Sa halip, ang mga piniling nahihirapan sa pananalapi ay umasa sa Diyos upang magpadala ng tulong sa kanila. Nabubuhay man sa malaking kasaganaan sa pananalapi o matinding kahirapan, dapat mong matutunang ipaalam sa Diyos at sa iyo ang iyong sitwasyon sa pananalapi. Sa mundo ngayon ng social media, lahat ay mabilis na ipagmamalaki ang kanilang mga bakasyon, bagong binili, at materyal na ari-arian. Madaling mahuli sa pagpapakita ng iyong mga pagpapala. Gayunpaman, ito ay isang masamang kasanayan. Ang mga pagpapala ng Diyos sa iyong buhay ay dapat magpakumbaba at hindi magtulak sa iyo na ipagmalaki kung ano ang iyong tinataglay. Ang pag-unawa na walang anuman na tinataglay ng isang tao na hindi ibinigay mula sa itaas ay dapat magpakababa sa iyo sa halip na magpakitang gilas. Sa James 1:17, sinasabi ng Biblia, ang bawat mabuti at sakdal na kaloob ay mula sa itaas, na bumababa mula sa Ama ng makalangit na mga liwanag, na hindi nagbabago tulad ng nagbabagong mga anino. Ang kababaang loob ay dapat natural na dumaloy mula sa iyo kung talagang alam mo na ang iyong tinataglay ay mga bagay na ibinigay sa iyo ng Diyos. Ang pagpapakita ng iyong kayamanan sa publiko o ang pagsisikap na ipakita ang iyong katayuan sa pananalapi sa social media ay maaaring humantong sa inggit, hindi malusob na kompetisyon, at pagnanakaw. Ang pagbabahagi ng iyong mga detalye sa pananalapi, sweldo, pamumuhunan, materyal na pag-aari,
o karangyaan ay maaaring lumikha ng mga hindi kinakailangang distractions at makaakit ng negativity. Kapag may ideya ang mga tao kung ano ang halaga mo, nakikita kanila bilang taong makakatagpo kapag mayroon silang mga hadlang sa pananalapi at pinalapit sila sa iyo nang may hindi makatotohanang mga inaasahan. Kapag inilihim mo ang iyong sitwasyon sa pananalapi, nakatuon ka sa iyong espiritual na paglalakbay, layunin, at ang aktwal na paraan kung saan ikaw ay pinagpapala ng Diyos. Marami ang nagbukas ng kanilang mga pananalapi para sa espiritual na pag-atake dahil inihayag nila kung ano ang ibig sabihin ng lihim. Hindi nila namamalayan na binuksan ang pinto ng kanilang pananalapi sa dyablo. Ang ilan ay nagmumungkahi ng kanilang mga pangangailangan sa social media o sa publiko upang makaakit ng mga katulong sa kanilang buhay. Hindi ito magandang kasanayan. Ang pumili sa iyo ay madaling matugunan ang iyong mga pangangailangan. Ito ay dapat na ang Diyos ay nagtataas ng mga tao bilang mga katulong para sa iyo, hindi ang sinusubukan mong iposisyon ang iyong sarili bilang pulubi. Ang Diyos ay nagsasalita pa rin sa kanyang sarili upang matugunan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na pinili, anuman ang iyong sitwasyon sa pananalapi, itago ito sa iyong sarili at sa Diyos. Numero 6, banal na layunin at pagtawag. Ang iyong banal na layunin at tungkulin ay bahagi ng impormasyon tungkol sa iyong buhay na dapat mong panatilihing pribado at hindi pampubliko. Hindi ka inaasahang magbahagi ng ganoong mahalagang impormasyon sa sinuman. Iyong inilaan upang patuloy na linangin at isabuhay ito hanggang sa ito ay maging maliwanag sa lahat ng kung ano ang tinawag ng Diyos na gawin mo sa lupa. Kapag ipinakita sa iyo ng Diyos ang iyong banal na layunin at pagtawag ng maaga, ginagawa niya iyon para ihanda ka at iayon ka sa kung ano ang inilalaan niya para sa iyo. Hindi siya nagpapakita sa iyo para sa kapakanan ng pagsasahimpapawid nito. Alam na ni Jesus ang kanyang layunin sa lupa ng maaga. Ito ang dahilan kung bakit nakita ang 12 taong gulang na si Jesus na nagtatanong at natuto mula sa mga doktor ng batas. Ang isang tipikal na 12 taong gulang na bata ay malamang na naglalaro, ngunit ang nakakaalam ng kanyang layunin ay nakitang iba ang ginagawa. Hindi siya nakitang nagsasahimpapawid ng kanyang layunin at pagtawag, sa halip, nakita namin siya na nakahanay at naghahanda para sa kung ano ang nalalaman niya. Marami ang minamaliit at kinutya dahil sinisikap nilang ipaliwanag ang kanilang layunin at pagtawag sa isang maagang yugto. Mahihirapan ang isipan ng mga tao na unawain ang dakilang pagtawag ng Diyos sa iyo, lalo na kapag hindi mo ito kamukha. Ang isa pang dahilan kung bakit ipinakita ng Diyos ang iyong layunin at pagtawag ng maaga ay upang patuloy kang manalangin, upang tumayong perpekto at kumpleto sa kung ano ang kanyang ipinakita sa iyo. Sinasabi ng Biblia sa Kolosas 4:12, si Epafras, na isa sa inyo at lingkod ni Kristo Jesus, ay bumabati. Siya ay laging nakikipagbuno sa panalangin para sa inyo, upang kayo ay manatiling matatag sa lahat ng kalooban ng Diyos, matanda at lubos na panatag. Napakahalaga ng panalangin na isabuhay ang ipinakita sa iyo ng Diyos. Ang kalaban ay umuunlad sa pag-alam sa iyong mga plano upang magambala nila ang iyong landas o malito ang iyong mga iniisip. Kapag pinili mong ihayag ang iyong banal na tungkulin at layunin sa iba, pinapakain mo lang ang dyablo ng impormasyong kailangan niya para labanan ka. Hindi alam ng dyablo kung ano ang hitsura ng iyong layunin at pagtawag, malalaman lamang niya kapag binuksan mo ang iyong bibig at nagsimulang ibahagi ang mga detalye sa iba. Ginagawa nitong mahina ka sa espiritual na pag-atake. Kapag nananatili kang tahimik tungkol sa iyong kapalaran, pinahihintulutan mong buksan ng Diyos ang mga pintuan sa takdang panahon at panahon. Numero 7, maagang pagbagsak at tagumpay. Ang mga huling bagay na hindi mo dapat ibunyag sa sinuman ay ang iyong mga maagang tagumpay at tagumpay. Mayroong isang bagay sa bawat tao na gustong sumigaw kapag naranasan mo ang iyong unang tagumpay o tagumpay. Gayunpaman, dapat mong matutunang huwag ilantad ang iyong sarili sa publiko ng mas maaga kaysa sa ipinahayag sa iyo ng Diyos. Mahal na pinili, kapag naranasan mo ang iyong unang tagumpay at tagumpay, iyon ay isang sandali ng katahimikan, hindi pagdiriwang.
Panahon na para pahalagahan ang Diyos sa kanyang ginawa, piliin ang mga prinsipyong kailangan mo para gayahin ang tagumpay na nakita mo, at maghanda para sa magagandang bagay na inilaan ng Diyos para sa iyo. Kapag binanggit mo ang iyong maagang tagumpay at tagumpay sa iba, maraming tao ang maaaring pumupuri sa iyo sa paraang nagpaparamdam sa iyo na dumating ka na. Ang kanilang mga parangal ay maaaring gumawa sa iyo ng talampas sa maagang pambihirang tagumpay nang hindi na kailangang magpatuloy at makita ang magagandang bagay na nasa unahan mo. Maaari mong ilantad ang iyong sarili sa masamang enerhiya. Marami ang maaaring magpasya na kutyain at maliitin ang iyong ipinagdiriwang. Magagawa mong maliitin ang ginawa ng Diyos at magtatapos sa pagsasara ng pinto laban sa magagandang bagay sa hinaharap. May tunay na karunungan sa paghihintay sa perpektong timing ng Diyos bago ibahagi ang iyong maagang tagumpay at tagumpay. Isipin ang mga maagang tagumpay at tagumpay bilang mga batang punla. Kailangan nila ng panahon para mag-ugat at lumakas ng sapat upang makalaban sa labas ng mundo. Sinasabi ng Biblia sa Kawikaan 21:5, ang mga plano ng masipag ay humahantong sa pakinabang kung paanong ang pagmamadali ay humahantong sa kahirapan. Ang pagiging masyadong mabilis sa pag-anunsyo ng iyong tagumpay ay maaaring magpahina nito at malantad ito sa mga espiritual na pag-atake. Magdasal tayo. Ama, pinahahalagahan kita sa iyong kagandahang loob na lagi kong tinatamasa. Salamat sa pagmamahal mo sa akin ng iyong walang hanggang pag-ibig. Salamat sa palagi mong pagbabantay sa akin araw-araw. Isinasalaysay ko ang iyong mabubuting gawa sa aking buhay, sa tuwing gagawin ko, ito ay nag-iwan sa akin ng labis na pagkagulat at pagkabigla. Salamat sa pakikipaglaban mo para sa akin. Salamat sa pagpunta mo sa akin sa tuwing umiiyak ako para sa tulong. Sa katunayan, masasabi ko ng buong pagtitiwala na ikaw ang aking pastol. Nabubuhay lang ako dahil iningatan mo ako. Panginoon, alin sa iyong mga kabutihan ang aking masusuklian? Ito ba ay para sa maayos na kalusugan, probisyon, proteksyon, o ang pabor na pinapasaya mo sa akin araw-araw? Ako ay walang hanggang pasasalamat na dinala mo sa aking landas ang video na ito na puno ng katotohanan. Salamat sa dakilang liwanag na dulot nito sa aking buhay. Panginoon, ikaw ay mayaman sa awa at puno ng biyaya. Ako ay lumalapit sa iyo na may puso ng pagsisisi. Patawarin mo ako sa bawat kasalanan at pagsuway sa iyong kalooban at mga utos. Hayaang linisin ako ng iyong mahalagang dugo sa lahat ng aking kalikuan. Ikinalulungkot ko na pinahintulutan ko ang aking kamangmangan na gawin akong makipagtulungan sa dyablo upang pahirapan ako. Hindi ko alam na habang inilalahad ko ang aking mga tagumpay, layunin, sitwasyong pinansyal, at kahinaan sa mga tao, binibigyan ko ang dyablo ng impormasyon kung saan niya ako nilabanan. Ikinalulungkot ko sa pag-isip na ikaw ang nagpapahintulot sa demonyo na labanan ako, hindi ko alam na binuksan ko ang pinto sa kanya nang hindi nalalaman. Ama sa langit, isinasara ko ang bawat pinto na binuksan ko sa dyablo dahil sa aking kamangmangan. Alam ko na ang katotohanan ngayon at hinihiling na ang mga katotohanang ito ay palayain ako kaagad. Panginoon, tinatanggap ko ang biyayang ilihim ang tinatawag mong lihim. Nakatanggap ako ng biyayang panatilihin at kontrolin ang aking bibig upang protektahan ang aking buhay. Tumanggi akong bigyan ang dyablo ng impormasyon na kailangan niyang putulin ang aking kapalaran. Sa halip na ibahagi ang mahahalagang lihim ng aking buhay sa iba, binibigyan ko ang aking sarili na ibuhos ang aking puso sa iyo sa mga panalangin. Ama, ipinag-uutos ko na hindi ko tatapusin ang aking buhay tulad ni Samson, na pinahintulutan ang kanyang bibig na putulin ang kanyang kapalaran sa pamamagitan ng hindi sinasadyang pagsisiwalat ng kanyang dakilang lihim sa isang embahador ng dyablo. Ako ay magwawakas tulad ng aking tagapagligtas na si Jesucristo, na may espiritual na katalinuhan na tumahimik kung ano ang ibig sabihin na panatilihing tahimik at bigkasin kung ano ang ibig sabihin. Alam ko na ang pagsasabi sa mga tao tungkol sa aking layunin, espiritual na karanasan, o mga panaginip ay maaaring mga hulugan ng pagbibigay ng impormasyon sa dyablo. Alam ko na ngayon na binubuksan ko ang pinto ng buhay ko sa demonyo para hampasin kapag isiniwalat ko ang mga sikreto ko sa mga tao.
Pinipili kong gawin ang dyablo na manatili sa dilim tungkol sa aking buhay. Tumanggi akong ibigay sa kanya ang impormasyong kailangan niya para sa akin. Salamat, Panginoon. Naniniwala akong sinagot mo ang aking mga panalangin. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, dalangin ko. Amen. Salamat sa panonood. Sigurado akong pinagpala ka na. Mangyaring ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan at mag-subscribe sa channel na ito upang ma-access ang higit pang mga nakaka-inspire na mensahe. Manatiling pinagpala.